Balak mo bang mag-aral sa Canada ngayong 2026? Or may anak, kapatid, or kamag-anak ka na gustong mag-student din dito? Pero sandali lang muna guys, no? Bago kayo mag-apply ng study permit sa Canada, kailangan mo munang malaman ang major changes sa Canada study permit ngayong 2026. Dahil mas mahigpit na ngayon at hindi na basta-basta na-approve. Hello guys! Welcome sa aming channel, Rick and She. Ako po pala si Sheila. Kung bago kayo dito, we share Canada immigration updates, student pathway, at buhay namin dito sa Canada, especially for Filipinos. Sa video na ito, i-explain ko ng simple at detalyado ang study permit changes sa Canada for 2026. Tara guys, let's start! So, bakit nga ba guys nag-ipit ang Canada? From 2024 hanggang 2025, sobrang daming international students. So kulang sa housing, dumadami ang fake students, dumadami din ang diploma mills. Kaya sa 2026, ang focus ng Canada is quality students, genuine students, students na may malinaw na plano. May limit na ngayon ang study permits. So, ibig sabihin, may cap na per year, may cap per province, at may cap na rin per school. So, hindi na porkit may LOA ka, approve ka na. Mas competitive na ang application sa 2026. Hindi na lahat ng school ay safe choice. Mas priority ang public colleges at public universities. Mas risky naman kapag private colleges, lalo na yung walang clear outcome. Sa program naman, mas okay kung healthcare, IT, trades, education at engineering ang kukuhanin nyo. Kasi kung random program lang, red flag na yon para sa IRCC. Sa 2026, pera ang isa sa pinaka-importante. Hindi na sapat yung biglaang deposit sa bangko at saka yung bank certificate lang. Gusto ng IRCC may stable income, legit source of funds, kaya niyong sustentuhan ang buong stay nyo dito sa Canada. Isa sa pinaka-critical ngayon ang study plan. Dapat malinaw ang study plan nyo. Una, bakit sa Canada kayo mag-aaral? Pangalawa, bakit itong school ang pinili nyo? Bakit itong program? Connection sa work or studies mo? Ano ba ang plano mo after graduation? So, hindi na pwede at hindi na uubra sa IRCC na sasabihin mo na dream ko lang po dito mag-aral sa Canada kaya pinili ko po yung Canada. May work rights pa rin ang students dito sa Canada pero mas controlled na. Ang priority kasi ng Canada is student muna, hindi worker agad. Kung work lang ang habol mo, delikado ang application mo. So, hindi lahat ng students ay may automatic PR. Mas may chance kung in demand yung program, nasa public school, may Canadian work experience, tsaka nasa tamang province na may pathway pa rin. Pero, dapat tama ang strategy. Mas mataas ang approval chance kung ikaw ay isang genuine na student, financially ready ka na, may malinaw na career plan ka, tama ang school at program na pinili mo. So, hindi na padamihan ng student application ngayon. Padamihan na ng mga quality students. Kung balak nyong mag-apply sa Canada study permit ngayong 2026, magplano na kayo ngayon pa lang para maging successful ang application nyo at wala kayong maging problema. So, yun lang guys no, sa Canada study permit changes ngayong 2026. Kung meron po kayong tanong, comment nyo lang po down below and try po nating sagutin yung mga questions nyo. At kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po ang video na ito, please po, pa-like po, pa-share, pa-comment, and pa-subscribe. And pakiclick na rin po yung notification bell para updated po kayo sa ating mga next videos. So, thank you again guys for watching and see you again next time. Bye-bye po. God bless!